Wait lang, wait lang. Teka lang, meron kayang ganyan si Bongbong Marcos? meron pa kaya siyang ganyan pag naglalakad pinagkakaguluhan ng tao o kaya pinandidirian na siya ngayon? yung Okta Research, nakakatawa itong Okta Research bago natin ituloy yung ano na. Nakakatawa itong Okta Research bago natin ituloy yan. Ito daw ang sinabi ni Bongbong Marcos, ayan o, yung Okta Research. Ay, asa ba yun? Ay, ba't wala? Ayan, yung Okta Research o. Ayan po mga karyaso, no? President Ferdinand Marcos Jr. remains the most trusted and approved top government official. Nasuka ako dun. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. remain the most trusted and approved top government official in the country despite a slight drop in his latest rating based on Okta's tugon ng masa survey conducted from April 2 to 5. It is our humble opinion that this Okta survey company cannot be trusted. Pera. President Marcos is still most trusted, approved government. Hindi ba magsuka? Joke lang po yun. Joke lang sa mga kumakain. Joke lang yun. Hindi ako nagsusuka. Oh my goodness, Bongbong Marcos. Pag meron kang ganito, naglakad ka sa daan, yung Okta Research, totoo yan. Maglakad ka nga sa daan kung pagkakaguluhan kang ganito. Ayan o, pagkakaguluhan ka bang ganyan, Bongbong Marcos? Duterte! Duterte! Wait, chill! 3 questions only. What? Sinabi ko ma'am, sa pag-criticize nyo. Ma'am, relax. Alayos mo muna tayo. Guys, settle down. Okay, baba. Yan po ang hindi binabalita ng mga bayarang media. Kung gaano po pinagkakaguluhan ng ating VP Sara Duterte, hindi po binabalita yan ng mga bayarang media. Guys, yung sa pag-criticize nyo sa 20 pesos na bigas, sabi raw po ng Malacanang, huwag pairali ng crab mentality. Wait lang po yun ang po question ko, pero yung camera po, ayun lang. Crab mentality. Alam po ba ninyo yung 20 pesos na bigas, isang bot buying yan, kaya tutol na tutol. Si si Garcia, palabas lang ba yan, Garcia? Ang pagtutol mo ba ay palabas lang? Alright! O, dito muna tayo sa nagpapakanton. Yung kanton, tapos, ano yan? Basta ito, pakinggan po natin itong ating dalawang madam, yung nagpapakanton. Alright! Sino po yung Pansit Canton? Sino yan? Naku, dami ko ng episode dyan. Yung nang kakanton. Yun ang kakanton. Tapos, proud, yun yung kanyang image. Proud yung parang, siya. tawag dito, parang... Kantonera. Kantonera na, kantonera na, pag nasusukol na siya, dun sa kanyang kwentong walang kwenta, nagpapakanton na siya. Diba? Yun yung way na makakuha siya ng maraming followers, magsasalita ng medyo malaswa. Tapos, since natatawa yung mga tao dun sa kanyang mga words, nagkakaroon siya ng following. Natutuwa dun sa niya sa kapastusan niya. Ayan, sabi ni Yosa, PRD always says before, no jurisdiction, no. Teka lang, sino yung kantonera na yun? Pag-comment nga po sa comment section na iwagaan tuloy ko sa kantonera na yun Magpapakanton, kantonera. Ano ba yan? Ba't may ganyan? Kantonera, nagpapakanton. Meron bang ganoon? Pag-comment nga po sa comment section sino ang pinag-uusapan nilang kantonera. Parang naiwagaan ako dun Parang late ako, late comer. Isa akong kantonerong late comer. Eto na.
Alright, Reaction TVP is nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction ha. Pero bago po tayo tutungo sa napakaganda nating reaction video ngayon, gusto ko munang batiin lahat ng ating mga ka-solid Duterte dyan. Lahat po ng solid Duterte, shout out sa inyong lahat. Lahat po ng BP Sara solid supporter dyan, shout out sa inyong lahat. At lalong-lalo na syempre, ang lahat ng ating mga ka-reaction dyan. Shout out sa inyong lahat. Ito po mga ka-reaction, ubos na po talaga ang swerte ni Bongbong Marcos. Ayan. Mga ka-reaction, wala nang tigil ang pag-ulan ng kamalasan sa buhay ni Bongbong Marcos. Mantagin po ninyo mga ka-reaction, unang-una, ang kapatid niya ay talagang tinotorjak siya. Anong ibig po sabihin ng tinotorjak? Yan po'y pag-uusapan natin maya-maya na tuwang-tuwa po si Attorney Kaufman. Tuwang-tuwa si Attorney Kaufman sa ginawa ni Amy Marcos. Bakit? Hintayin po ninyo kung ano sinabi ni Attorney Kaufman. Ay, mga ka-reaction, napakalaking pakinabang po lahat ng hearing na ginawa ni Amy Marcos. At ngayon, hindi po natin alam ha, may mga eksperto na nagsasabi na ang mga ginawang hearing at pagdinig ni Amy Marcos, baka yun po ang maging susi para makauwi dito sa Pilipinas ang ating Pangulong Duterte. Hantay lang po kayo. Umpisaan muna natin ang reaction video na ito kay Bongbong Marcos. Ayan po mga ka-reaction. Ito po si Gwen Garcia ba to? Gwen Garcia. Alam po ba ninyo si Gwen Garcia? Tinorjak po siya ni Ombudsman Martires. Ano pong ibig ko sabihin tinorjak? Ito po Pangulong Marcos, ayan, nanawagan na huwag sausawan ng politika kaugnay sa suspensyon ni Governor Gwen Garcia. Mga ka-reaksyon, Governor Gwen Garcia has served Cebu with the strength and consistency until all legal questions surrounding this suspension are resolved. She deserves to be treated fairly and with respect owed to her office. Let us not allow politics to get in the way of public service. We must always be guided by the law, by prudence, and by what it best for the Filipino people. Hoy, Bongbong Marcos! Para yata nagkakaroon ako ng pantal-pantal sa balat, narinig ko yung sinasabi mo. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi mo, Bongbong Marcos, na sinasabi mo dito na politics in a way, public service, we was always guided by the law. Guided by the law, Bongbong Marcos, guided by the law, ibig po sabihin ng mga kareaksyon, yung 1 kilo ng manok, lagyan mo ng toyo, yun, adobo na yun. Hindi po yung guided by the law. Ang sinasabi po dito na yung Bongbong Marcos, kailangan daw tayo po ay anong tawag doon? Yung batas daw ang nagbibigay sa atin ng tuntunan. Guided, di ba? Anong tawag doon? Yung parang guide. Ano sa Tagalog ang guide? Pag-i-comment nga po sa comment section anong sa Tagalog ang guide. Nakalimutan ko na mental block po ako. Mga ka-reaksyon na yan po let us not allow politics na po. Yung bang ginawa nyo sa Pangulong Duterte, hindi pa pamumulitika yun? Guided by the law ba kayo nung extrajudicial rendition ng ating Pangulong Duterte? Oy, Bongbong Marcos! Kaya po mga ka-reaksyon, maya-maya, maririnig po ninyo mga ka-reaksyon na ang ginawang mga pagdinig at hearing ni Amy Marcos dyan sa Senado ay napakalaki pong pakinabang yan. Ngayon, iboto nyo si Amy Marcos o hindi nyo iboto, wala na akong pakialam. Di ba mga ka-reaksyon? Kasi at least may ginawang kapaki-pakinabang si Amy Marcos. Di ba? Mamaya, hintay lang kayo. Napaka-importante po ng reaction video na ito na kung saan mga ka-reaction, dito sa video na ito, maiintindihan ninyo kung gaano katalino si VP Sara Duterte. Dito sa video na ito, si VP Sara Duterte, talagang lumitaw po ang laruan niya. Ibig sabihin mga ka-reaction, dito hindi na po dito pinag-uusapan yung mga sikretong galaw. Hindi!
Wala nang sikretong galaw si BP Sara. Ang galaw niya dito ay talagang lantad na. Wala na siya talagang humanda na lahat dahil wala na po. Kumbaga sa all out na to, all out. Hoy, Bongbong Marcos, Pangulong Marcos na nawagan na huwag sausawan ng politika. Si Gwen Garcia, ibig ba ninyo sabihin ang pagkaka-disqualified pagkakasuspindi ng 6 na buwan ni Gwen Garcia ay kasalanan naman ng Pangulong Duterte? Kasalanan na naman daw po ng Pangulong Duterte ang pagkaka-disqualify. Ano tawag doon? Yung yung 6 months siyang suspendido. O yun. Ba, para yatang naninibago ako, Bongbong Marcos. Bakit alam mo ngayon ang rule of law? Bakit alam mo yung rule of law? Guided by the law, by prudence and by dapat daw mga kareaksyon, tayo ay sumunod sa sinasabi ng batas. Ibig ba sabihin, Bongbong Marcos, ang desisyon ng ombudsman ay pamumulitika, bawag. Baka magalit baka magalit si anong tawag diyan? Baka magalit si Ombudsman Martires. Bongbong Marcos, ha, mag-ingat ka, ha? Pag nagalit si Ombudsman Martires, akala mo pag nagalit siya, magiging anguish siya. Mantagin mo yan. Alam pala ni Bongbong Marcos yung guided by the law. Pero yung ginagawa nila sa mga Duterte, guided by the law ba yan? Ngayon, itinaas ang kamay ni BP Sara si Camille Villar. Alam po ba ninyo kung anong ginagawa nila ngayon sa mga bilyar? Ayun, iniimbestiga nila yung prime water. Yung prime water daw, hindi masarap yung tubig ng prime water, sabi ni Bongbong Marcos. Halatang halata ang mga to, no? Kapag pumalag ka sa kanila, hahantingin kanila. Kaya mga karyaso, makikita po natin dito, nagiging katawa-tawa na po ang administrasyong Bongbong Marcos. Nauubusan na po sila ng bala. At si BP Sara ay nagsisimula pa lang. Ito po ang buong sinabi ni Bongbong Marcos. Ayan, no? Basahin po natin, I have 2 ends. Hindi, joke lang. Asay po dyan, I have been made aware of the preventive suspension issued against Governor Gwendolyn Garcia of Cebu. Let me be clear, in a time like this, so close to the election, it is vital that we uphold the rule of law and observe due process. Any action that affects the mandate of a duly elected official. Alam mo yung mandate of the duly elected official, pero pinapa-impeach ninyo si BP Sara Duterte. Ayun po mga kareaksyon. Duly elected official must go through the proper channel and in accordance with the Constitution and Omnibus Election Code. Anong konstitusyon ang pinagsasabi mo dyan? Hindi ba konstitusyon yung ombudsman? Wala ba sa konstitusyon yung ombudsman, Bongbong Marcos? Nauubusan na po ng alas. Nauubusan na po ng swerte. Nauubusan na po ng... Kasi paparating na po ang 2026. Pagkatapos ng 2025, mga animal kayo, manda kayo. Dahil marami ng mga politiko dyan magbabaligtaran na. Yung mga quadcom, tricom na yan, pupunta na kay BP Sara mga yan. Ayan. Governor Garcia has served Cebu with strength and consistency until all legal questions surrounding the suspension are resolved. She deserves to be treated fairly and with the respect owed by her office. Let us not allow politics to get in the way of public service. We must always be guided by the law, by prudence, and by what is best for the Filipino people. What is best for the Filipino people? Resign! Hindi, pinapag-resign ko yung yung driver ko. Sabi ko sa kanya, the best for the Filipino people, mag-resign ka na, driver. Dahil ikaw, isa kang bangag, hindi mo alam i-drive ang aking kotse. Kasi baka mabangga, ay nagkabangga-bangga na pala. O bangga na, gas-gas na ang aking kotse. Dahil ang nagda-drive sa aking kotse ay isang bangag. Mga kareaksyon, kapag ang driver niyo
ay hindi marunong mag-drive at durugista at bangag, i-fired ninyo yan. Sabihin nyo sa kanya, mag-tender ka ng irrevocable resignation, ASAP. Mga ka-reaction, di ba, ang nangyayari po kay Bongbong Marcos ngayon at kanyang administrasyon at hayagang mga kamalasan na po. Sabay-sabay po natin sabihin. Binabahana, sabay-sabay, okay? Binabahana, okay? Ng kamalasan, alright? Ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Okay, ulitin po natin. Binabahana ng kamalasan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Binabahana ng kamalasan ang lahat ng mga tuta ni Bongbong Marcos. Mantakin ninyo mga ka-reaction, si Torre, tama si Torre. Alam po ba ninyo si Torre ay meron po ngayon, nakademanda si Torre ng kidnapping. Ay, hindi pala kidnapping. Illegal detention ng 6 days. So, kapag after 5 days, ay after 4 days, pang 5 days, consider na pong kidnapping yun. So, 6 days. Ang kidnapping ay reclusion perpetual until death. Wala pong parol yun. Reclusion perpetual until death. Mantakin po ninyo mga ka-reaction. Yan na po sinasabi natin. Ito na po sinasabi natin mga ka-reaction. Pag dumating po mga ka-reaction ng oras na hindi na po nakatutok sa kanila yung kamay ng relo, yung ganyan, tuk, 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 wala na sa kanila yun, wala na, tapos na. Ha? Sabi ni Pulong, ano sabi ni Pulong? Lahat daw yan ay nakarecord. Lahat ng katarantaduang ginagawa nyo sa mga Duterte nakarecord. Di ba? Sabay-sabay po natin sabihin, mga Duterte, solid Duterte, lahat yan, okay, ay nakarecord. Oh. Ulitin po natin, lahat yan ay nakarecord. Dako na po tayo kay Attorney Kaufman. Yan! Alam po ba ninyo kung sino ang totorjak kay Bongbong Marcos? Alam po ba ninyo kung sino ang totorjak sa karir ni Bongbong Marcos? Si Jaime Marcos. Tinorjak na nga eh. Ngayon, makakasuhan na si Torre, yung dalawang Remula, yung Lacanilaw, at marami pang iba. Makakasuhan po sila ng extrajudicial rendition. In short, kidnapping. Ito po, pagkita po natin, natin. Tatagalogin ko po ito mga ka-reaction, tatagalogin ko mamaya-maya. May I also say, I have been following the proceedings in the Senate. I've even read the final report. I've seen the thorough work that has been done by Senator Jaime Marcos. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. So, are you saying, sir, that the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? there are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Okay. Halimbawa, hindi nag-hearing si Jaime Marcos. Halimbawa, hindi siya nag-hearing. Kasi sinasabi ng iba, palabas lang. Naniniwala naman ako, there's a portion na parang palabas. Pero alam po ba ninyo, meron pong committee report? Ang sinasabi po natin dito, yung committee report. Yung committee report na nailathala ng Senate, yung nag-archive, Senate Secretary, sino man yan, ang nag-archive. Alam po ba ninyo na hindi na pwedeng baguhin yung Senate Committee Report? At yung Committee Report na po yun ay gagamitin ni Attorney Kaufman upang mapauwi ang Pangulong Duterte. Simple. Kaya yung pong mga hearing na ginawa ni Jaime Marcos na hindi po nauunawa ng marami dyan. Sabi ko nga, wala akong pakialam kung iboboto nyo si Jaime o hindi nyo iboboto si Jaime. Kung meron pa kayong sama ng loob sa mga Marcoses at Marcos, no, never again, no more Marcos, wala po akong problema dyan. Ang sinasabi ko lang dito mga ka-reaction, tignan po ninyo ang ginawa ni Jaime Marcos na ngayon ay magagamit ni Attorney Kaufman upang mapauwi ang Pangulong Duterte dahil
Subalit datapwat bagamat dahil doon po sa hearing ni Amy Marcos na patunayan na merong paglabag sa batas ang pagkakaaresto kay Pangulong Duterte. Na merong paglabag sa batas ang pagpapadala sa dahig ng Pangulong Duterte. Ngayon, kukwestiyonin po yan ni Kaufman. Kukwestiyonin niya ni Kaufman. Ikukwestiyonin ni Kaufman, ni Atty. Kaufman, ang ICC kung sila ba ay papayag sa isang bansang malaya na may soberentiya, katulad ng Pilipinas, na gagawin ng ganoong aksyon na mayroong working judiciary system na isang bansa katulad ng Pilipinas, na ngayon mga kareaksyon, napakalaking kapakipakinabang ang ginawa ni Amy Marcos. Ngayon, sasabihin ninyo, manggagamit yan, okay, agree naman ako doon manggagamit si Amy Marcos. Hindi namin iboboto yan, wala kaming pakialam dyan. Okay, huwag niyong iboto. Okay? Pero, tandaan ninyo, merong laro na sinasayawan ngayon si BP Sara. Ang tanong, sasamaan ba ninyo si BP Sara sa kanyang laro o hindi? Yun ang tanong. Kung sasamaan ninyo, desisyon nyo yan. Kung hindi nyo susuportahan si BP Sara sa kanyang desisyon na maibalik sa Senado si Amy Marcos, desisyon din po ninyo yan. Okay? Pero uulitin ko, pare-pareho po tayong Duterte supporter. Ang Reaction TVPH ay nangako at gagawin ang bagay na susuportahan si BP Sara ng buo. Kung magkakamali si BP Sara, sabay kaming magkakamali. Kung madadapa si BP Sara, sabay kaming madadapa. Wala pong problema yan. At kung magtatagumpay si BP Sara, walang problema kung sasabihin namin kasama kayo sa tagumpay. Kahit hindi nyo na kami samahan nung kami ay nadapa. Okay lang yun. Basta ang channel na ito ay solid Duterte at solid BP Sara Duterte. Napakalupit po ng ginawa. Ayan po, pakinggan po nyo, sabi ni Atty. Kaufman. Ano sabi po ni Atty. Kaufman? May I also say, I have been following the proceedings in the Senate. Sabi niya, pwede ko bang sabihin din na aking sinusubaybayan yung pagdinig sa Senado? Ayan. I've even read the final report. Nabasa ko na rin yung final report. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Nakita ko yung lahat ng ginawa, masusing pag-iimbestiga ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest. Nabanggit na ang bagay na patungkol doon sa pag-aresto sa Pangulong Duterte. Has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. Napakaganda, sabi niya, they are very compelling. At ito'y susuportahan ng aming argumento. So, Are you saying, sir, that the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? there are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Thank you. Diba? Napakaganda daw po ng ginawa ni Amy Marcos. Sa pamamagitan po niyan ay nagkaroon po ng napakagandang argumento ang attorney na si Atty. Kaufman para i-depensa ang Pangulong Duterte. Alright? Napakaganda po mga kareaksyon. Kaya kayong mga sarado na ang isip at puso kay Amy Marcos, saludo ako sa inyo at sinusuportahan ko ang inyong desisyon. Doon naman sa mga kasama ko na susuporta kay BP Sara na 100%, sasamahan si BP Sara ng 100%, maraming salamat sa inyo. Okay? Ito po. Wait lang. Ayan. Pero nagsabi talaga kami from the very start. After the first hearing, Yes, first kasi hearing pa lang. dito, just like everyone, pero Pakinggan po natin dito si
si Madam, si Idol, crush ko to eh. Si Idol ano? Si Idol De Beer. Si Idol Joey De Beer. Tsaka si Idol Attorney Trixie. Ito, pakinggan po natin. Ang issue naman din kasi natin is that we can keep hoping, hindi hope kasi hope is not a strategy. We can keep coming up with things like this. So it was a good idea. Ang tingin ko, one of the reasons kung bakit na-endorso si Amy ni VP Inday is because she already knew and recognized the value not only of the Senate hearing but of previous pronouncements by Senator Amy. So, of course, this is not about elections anymore. It is about the value of the Senate hearing. So, sabi ni Italiano Gold, parang si Banat Bay na ego, pinaigil. Uy, grabe kayo. Okay naman si Banat. Hindi na nga siya masyado Hindi nga na masyado. Oo. Ano pa ang goal? Sabi ni Ron, mapauwi si PRD at maligtas si Sara. Disclaimer lang po marami nagsasabi dyan, kinakalaban ko si Sir Banat. Hindi ko po siya kinakalaban. Issue-based po tayo dito Nirerespeto ko po si Sir Banat, idol ko po yan. Baka pag nakita ko yan ay baka hindi ko alam, siguro magpapapirma ko dito sa aking noo. Dito papapirma ko tapos ipapatato ko Banat Bay. Ganun ko po ka-idol si Sir Banat Yung mga nagsasabi dyan na inaaway ni Reaction TV yung mga banateros, hindi po. Wala po ko sa kalingkingan ng mga banateros. Paano ko po lalabanan ng mga banateros? Ay si Sir Banat, isa na siyang institusyon. Ako po isa lang akong saling pusa dito sa political spectrum. Galing yung lalim. Dito sa political vlogging, sa mga DDS vlogger, isa lamang po akong saling pusa na nasa sulok, na isang nagre-react, na isang simpleng nagre-react, na umahanga sa mga vlogger na yan. Si Sir Banat Bay, ang mga banateros, yung sina Attorney Trixie, Joey De Beer, lalong-lalo na si PH Update. Idol na idol ko po ang mga yan, mga kareaksyon. Kaya hindi po pwede na sasabihin ninyo no binabangga ko ang mga yan. Ano po tayo dito? Ang tinatawag natin dito is issue-based. Issue. Ang pinag-uusapan po natin dito, issue. Diba? Nami-misinterpret po ninyo ang aking standing na susuportahan ko si BP Sara all the way. Ngayon, ang pagsuporta ko kay BP Sara ay hindi pagsanghayon sa ibang prinsipyo o standing ng mga banateros at ng mga ibang DDS vloggers. Nire-respeto po natin sila ng 100%. Pero kapag sinimulan na nilang ipahiya si BP Sara ng publicly at binabanggit nila ang kanyang pangalan na kahit na in-endorse ka pa ni BP Sara, hindi kita iboboto. Huwag naman ganun. Huwag mo na sasabihin kahit na in-endorse ka pa ni BP Sara. Kung ayaw mo siyang iboto, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ni BP Sara. Masasaktan ako noon, hindi ko tatanggapin yun. Parang pinapakita mo na kahit ikaw pa si BP Sara, hindi kita pakikinggan. Para bang kinakalaban mo na si BP Sara kasi parang minamaliit mo si BP Sara. Kung ayaw niyong iboto si Amy Marcos, wag ninyo nang banggitin yung pag-endorse ni BP Sara. Kasi wag niyo nang i-demoralize at ibagsak si BP Sara. Di ba? Ganun lang sa akin. Okay? Huwag niyong iboto si Amy Marcos. Nasa inyo yan. Bahala kayo. Basta nakapag-hearing na siya, meron pang isang hearing na aking iniintay. Tapos, ayos na ang buto-buto. Meron ng bala si Attorney Kaufman. Pakinggan muna natin ang napakagagandang mga madam natin. Pakinggan muna natin ang ating mga napakagandang madam. Di ba? O, pasok, Attorney Trixie. Kung ano ang nangyayari para matupad yun, dapat mangyari yun. So, yun na nga. So, again, eyes on the prize. Yun lang naman ang natin dito. So, again, kasi the other day or yesterday, ang pinag-uusapan natin is sino ba ang pwedeng mag-file ng kaso. Like we said, matagal na natin naman sinasabi, anybody, basta one, may personal knowledge ka, or two, meron kang knowledge via documents. So, yung documents, even if the Senate does not recommend the filing of charges. Kasi nga, committee pa lang yung so far, hindi pa naman tapos ang committee hearings, but it is entirely possible na yung findings ng committee hearings will recommend the filing of charges. Ako magpa-file.
Magpa-file ako ng file. Marami kasi akong file ito. File, oh. Oh. Ipa-file ko ito mamaya. Doon sa aking file. Di ba? Walang problema. Magpa-file ako. Magpa-file ako ng illegal detention. So, but the Senate has to sign on to that. Kasi a committee cannot act by itself. It has to be the Senate. Ngayon, given na si Chis Escudero ang Senate President, posibleng hindi mangyari yon. So the context is this. In such a case, any person can access the documents, particularly yung transcript ng mga statements and the deliberations, but more importantly of the witnesses. Statements of General Torre, Secretary Poying Remulla, Secretary, his brother, the other Remulla. Ang daming Remulla kasi. Attorney, for all the actions done in their official capacity, anybody can file a complaint sa ombudsman. Yes. For the so, kasi hindi personal. Kasi hindi yung kaso. personal yung kaso eh. So and ombudsman has a mechanism for that. Yes. They have a mechanism. Pwede for ng anonymous eh. Yeah, oo. Pwedeng anonymous. Sa ombudsman, there is a mechanism for an anonymous complaint. So that's what I said nung yesterday I posted on Twitter. Sabi ko nga, ang isa pa dun sa maganda na nangyari dun sa hearing na yon, because I think 2 days ago yata na Senator Amy parang release a statement of the possible charges that may be filed. All the charges that he wants the ombudsman to investigate. Yon. So ngayon, I felt na ang ganda nung move na yon kasi basically inopen niya to rest back season yung Correct. Inopen niya for rest back season yung yung hearing. Yung hearing, yeah. So ibig sabihin, now all of us wanted to do something to help PRRD and things like that, ganyan. Actually, anybody can go to ombudsman and I'm just not so sure kung Pwede yung letter. Oo, na parang kasi 'di ba hindi naman 'yan magkakaroon ng parang res judicata attorney kasi Hindi parang pa court. hindi pa court 'yun eh. So, kung maraming marireceive, 'di ba? I mean, that would also compel the ombudsman to take action and with the urgency of the situation kung maraming magko-complain or maraming So, that is a good for me. That the result of the Committee on Foreign Relations basically opened the rest back season. Okay? Parang hunting season, di ba? Rest back season, inopen niya yung rest back season for all of us. Ayun. So I was explaining that the other day. So ayun sasabi ko na be rational. And we have limited cards right now. And whatever cards that we have right now, we have to play it intelligently. Ayun. So, eto, sabi ni, medyo trolly siya si Silicon Volcano. Anong pake ng ICC sa hearing, sa PH, may sarili silang justice system. Actually, it's not about the hearing. It's about the evidence that the hearing produces. It's not even a hearing because it's an inquiry in aid of legislation. So, the inquiry has delivered to the Filipino people testimonies. And these are testimonies from direct participants and co-conspirators, such as but not limited to DILG Secretary, Justice Secretary, PNP Chief, PNP General Torre, and so on. All of these will be required to answer before not just a local court. That's a distinct possibility should the ombudsman gather enough evidence. But it might not be the ombudsman, kasi ordinary crime siya. Hindi siya a violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, except for Section 3, letter A. Section 3, letter A. Persuading another person or that person himself undertaking an act that is contrary to law. To undertake an act that's contrary to law. Ito. Sabi ni Fel, it strengthens the defense counsel's resolve to get an early acquittal of PRD. Great job, Senay. Ayan. So, ayan.
Sabi ni J6, let's remember that at the pioneering Maisog rally held in Davao, Sen Aini was there chatting with BPISD. Totoo yan. Ay, you will The first- then doon, di ba? Hindi, wala. Nasa Davao. Ah, First rally, Yung first second rally. rally na. Ah, Yung sa Taguman doon ako. ayan, nagkita tayo sa stage doon eh. Ay, oo nga pala. Ah. Ay, wag muna mag-file habang andyan pa si Baying. Gusto ko yung mga nicknames niya. Ang galing. Okay. Pupunta na tayo sa exciting Sino part. po yung Pansit Canton? So, dahil, Joey, sino yan? naku, dami ko ng episode dyan. Dami ko ng episode dyan. Yung nang kakanton. Yun ang kakanton. Tapos, proud, yun yung kanyang image. Proud Yung parang, pa siya. ano, ang tawag dito, parang, Kantonera. kantonera na, kantonera na, pag nasusukol na siya, dun sa kanyang kwentong walang kwenta, nagpapakanton na siya. Good. Diba? Yun yung way na makakuha siya ng maraming followers, magsasalita ng medyo malaswa. Tapos, since natatawa yung mga tao dun sa kanyang mga words, nagkakaroon siya ng following. Natutuwa dun sa ano niya eh. Sa kapastusan niya. Ayan, sabi ni Yosa, PRD always says before, no jurisdiction, no. Teka lang, sino yung kantonera na yun? Pag-comment nga po sa comment section na iwagaan tuloy ako sa kantonera na yun, ha. Magpapakanton, kantonera. Ano ba yan? Ba't may ganyan? Kantonera, nagpapakanton? Meron bang ganoon? Pag-comment nga po sa comment section sino ang pinag-uusapan nilang kantonera. Parang naiwagaan ako dun, ha. Parang late ako, late comer. Isa akong kantonerong late comer. Eto na. Ang kantonera. Nagpapakanton.